klaro naman yun na dinoktor. Klaro naman na you're trying to justify, to skirt the constitutional provision para lumaki yung education sector. Para ma-invoke mo yung enrolled bill doctrine, siguro kailangan tignan natin yung enrolled bill. Wala eh. Ayaw nilang ilabas. So paano mo ngayon malalaman na ito yung enrolled bill? Of course, we will wait for the action from the Supreme Court, no? But in the meantime, we will keep the people informed kung whatever updates that we have. It's very good that former Speaker Bebot here already wrote the House requesting for that copy of that enrolled bill. As a former Speaker, I think dapat makikat siya. When understood in its proper context, in fact, I was trying to be helpful. I never posed a challenge on anyone, not on him. In fact, ang sinasabi ko, para matapos na yan, ang daming taong nag-i-speculate kung ano-ano na ang itinatawag sa kanya. At ako, somehow, I feel responsible because ako rin sinisingil. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. Ang ganda mo sa 5,000 pesos. May say milyonaryo, sama-sama tayo babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, magandang buhay na naman ho mga kabitan. Welcome, kamusta ho ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang bagong bayani ng ating bansa. Lahat ng mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo, Pilipinas, welcome na naman ho sa ating programa, ang panibagong araw at panibagong vlog na naman ho sa reaction video ng Danagan Balita News Update. At bawatin muna natin, of course, para maging masaya at humaba pa yung buhay ni Mami Rose at Daddy Berting Tobias. Kasama na rin si Toby Tobias dyan sa Cebu City, Kabalitaan. At kamusta rin ang ating mga moderators, yung mga masugid nating tagapanood, yung regular nating viewers, lahat ng mga subscribers, matsalam ho sa inyong lahat. Meron na ho tayong 44,291. Sana makaabot tayo ng 50 before ang eleksyon at 100,000 before matapos ang taong 2025. No to skip ads ho tayo mga kabalitaan. Alright, so hindi pa po nakapag-subscribe comment, like, and share at pinutin ang subscribe button at notification bell para tayong lahat updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ngayon po ang pag-uusapan natin, isang paksa lamang ho tayo patungkol sa itong naging episode ho ng Basta Dabawenyo. Ay dito, rumisbak itong si Attorney Vic Rodriguez at inilathala lahat, sinabi lahat kung ano mga legal na basihan kaya kung bakit ito isinampa na sa Korte Suprema ang petisyon para questionin itong tinatawag na 2025 General Appropriations Act. At sinagot rin ni Attorney Vic Rodriguez na bakit ayaw niyang mag-hair follic test at bakit sinabihan o kumbaga ang sinabi ni Bongbong Marcos na isi-shutdown niya ang lahat mga kabataan sa gobyerno. At well, in fact, wala hong karapatan na i-shutdown lahat dahil pwede naman pagbabasihan yung budget last year kung ito'y maglalabas ng ang Korte Suprema na sasabihin itong isang unconstitutional ang naturang budget sa taong 2025. Hindi na tayo magtatagal mga kabalitaan. At bago pa po pala, huwag kalimutan, may Facebook pala tayo. Kunti lang po yung natin, subscribers doon, followers. So ako po yung nakikiusap mga kabitan sa mga nakikinig ngayon. Sana po tumambay rin kayo sa ating Facebook page. I-search nyo na po ang Danagan Balita Reacts. Okay? Danagan Balita Reacts. One word po yan mga kabitan. Meron ako tayong mga 70 followers doon.
At sana po, doon rin kayo, bibistahin nyo rin po sana yung ating Facebook page. At para kung medyo mahina tayo dito sa YouTube, lipat tayo doon sa Facebook. At ang Facebook ay magkakaroon tayo ng communication doon. Direkta ho. Message lang ho kayo mga kabitan. Dito wala kasing chat box. Kaya comment, doon lang tayo magko-comment, mag-uusap sa comment section. Mas maganda rin ho yung may, kumbaga, tawag ito, may private messages ho tayo kung ayaw nyo pong sa publiko inyong mga mensahe, mga kabalitaan. And then, doon ho kayo magpadala ng mga information para ho mabigyan natin ng reaksyon kahit anong mga pangyayari ho sa ating lipunan kabalitaan. Hindi na tayo magtatagal pa. Ito na po, panoorin na ho natin. Dire-diretso po tayo makikinig at manonood po dito sa Basta Dabawenyo, yung kanilang titulo. Nasaan na nga ba raw ang enrolled bill, mga kabaitaan? Takot nila ipakita ito. Baka kasi may kumpara yung sa BICAM report at sa enrolled bill at malaman kung sino talaga ang nag-fill in the blanks, mga kabalitaan. Alright, panoorin na ho natin to, mga kabaitaan. Mayong gabi, Dabawenyos. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipinong nakatutok sa atin ngayon. Ako po si Harvey Lanticse at ito ang Basta Dabawenyo. Pilipinas, maraming salamat po muli sa pagsama sa amin dito sa ating episode ng Basta Dabawenyo. And allow me to introduce to you our guest for tonight. Mga suki na po natin dito sa programa. Una na dyan ang ating congressman mula sa 3rd District ng Davao City, Congressman Isidro Sid Ungab. Hi, good evening. Glad to be back, Harvey. Good evening sa lahat. Welcome back ko. Actually, hinahanap ka na ng ating mga viewers kung kailan ka ulit mag-guest. And isa ding suki ng ating programa, nagbabalik, former House Speaker, Congressman Bebot Alvarez. Maraming salamat. Magandang gabi bayan. Mayong gabi Mindanao. Welcome back, Kong Bebot. And Pilipinas, isa sa mga iniudulo natin, tunay na maisog, former Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez. Magandang gabi, Harvey. Magandang gabi, Kong Sid. Magandang gabi, Speaker Bebot. At magandang gabi ho sa lahat ng taga-subaybay at sumusuporta sa Basta Dabawenyo. Yan, thank you very much. Attorney Vic, welcome back. Kong Bebot and Kong Sid, no? It's a reunion na naman natin dito and marami tayong gustong pag-usapan but naalala ko lang since I mentioned Maisog. Actually, we just celebrated, 1 year ng Maisog natin, ano? January 28 last Correct, time. oo. Nagsimula ang ating panawagan ng transparency and accountability. 1 taon na and patuloy pa din na pinag-uusapan at patuloy pa din tayong nagsasalita hinggil sa mga issue sa ating bayan ngayon. At isa na nga dito, Attorney Vic and Kong, no? Itong budget pa din natin. Pinapatuloy pa din na pinag-uusapan ng taong bayan, lalo na po nung last January 27, I think when you filed the petition doon sa Supreme Court, Congressman Sid and Attorney Vic, to questioning the validity of the national budget. Although during the last episode, si Congressman Sid was able to give us an overview. Now, since you're here, Attorney Vic, please to remind our fellow Filipinos, why did we take such moves, or bakit tayo narating ngayon sa Supreme Court? Kagaya ng nasabi mo, Harvey, tuloy-tuloy yung ating panawagan, humihiling ng transparency and accountability. At napaliwanag na rin ito ni Kong Sid nung huli ninyong episode. At hindi lamang yung mga blankong amount na consisting of 21 line items and 13 pages ang blanco na nagiging sentro ng ating petisyon. Nandun din, wag nating kakalimutan yung issue ng pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth because that involves a question of constitutionality. As pointed out by Congressman Sid in your last episode, I believe, malinaw kasing paglabag yun sa ating saligang batas, Kong Sid, that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund and shall be used only for that specific and special purpose. I think that's Article 6, Section 29 of the Constitution. So hindi mo pwedeng bigyang zero funding ang PhilHealth dahil merong nakalaang pondo dyan. At a simple reading of the Constitution would lead anyone who understands the working of proper government with transparency and accountability, that is a clear violation of the Constitution. That's number one. Second, nabalangkas na rin ni Kong Sid yung higit na malaking budget na ibinigay sa public works over the Department of Education. Right, hinto muna natin dito to mga kabaitano. Talagang yung isa sa pinaglalaban ho dito kasi na yung PhilHealth, wala ho kasing budget. So,
sayang-saya ho nito nila ni Tamba, pati yung mga Lipores niya, kasi nakalusot na nga eh. Walang nagawa dahil may mga, kahit nagko-complain, pero walang magawa dahil na ipasa na ho. Pero sa resulta ho nito, talagang ang sakit ng ulo na siguro nila mga kabataan. No? At hindi na siguro to sila mapakali. Galit na siguro to sila. Kasi para kung matatandaan nyo po, tingnan nyo talagang ipinaglalaban ho nila na hindi mabibigyan para didisiplinahin daw yung mga kawani diyan sa PhilHealth. Pero tingnan nyo yung resulta ngayon. Unti-unti na silang lumubog mga kabaitaan sa kanilang mga pinanggagawa. Pinabibigyan sila ng panahon, pinagbibigyan talaga na gawin lahat. Kung tama, tuloy-tuloy. Pero ngayon, nakikita talaga ng panahon, napaka masasabang tao itong nasa bumalangkaso nitong batas na ito. Ngayon, unti-unti na silang lumubog sa isyong ito. Kaya ngayon, ano kayang iniisip nila? Ang kanilang mga yung attack dog nila, yung mga young guns, mga kabalitaan. Yun ang mga nagsasabi, kahit wala nga sila sa party doon sa pagbaglangkas ng batas, panay sabi pa rin. Fake, pamumulitika, at gusto naman na gusto maging unconstitutional yung naturang tawag nito, yung budget. Hindi naman kagustuhan yan eh. Kagustuhan nyo eh. Kayong gumawa niyan eh. Tapos sasabihin, para lang maibalik daw yung ni Inday Sara Duterte, yung budget. O, di ba? Nakakaya ho. Talagang nakakaya yung mga pinaggagawa ho nila. Ibinabato ho sa kanila yung mga pambabato nila kay Inday Sara Duterte. Ngayon, anong resulta ngayon? Mas klarong-klaro na ho na magiging unconstitutional ho ito. Sana magiging unconstitutional para ho matauhan itong ang taong bayan na kanilang binoto itong mga kukhang mga kongresista nga mga mukhang pera, mga kabalitaan. Pasakit sa ulo ho nila to ngayon. Anyway, tuloy ho tayo rito. Malinaw din, another constitutional issue yan, Article 14, Section 5, na nagsasabi na priority pagdating sa budget allocation yung edukasyon. At as pointed out by Kong Si doon sa inyong huling pagbalangkas, higit na malaki yung budget ng public works. That is another ground why we instituted this action questioning the constitutionality of the 2025 budget. And of course, yung deviation din sa NEP. Hindi pwedeng hijackin ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo base sa NEP. And I have to keep on mentioning Diguro because he was the former chairperson of the Committee on Appropriation. Nabalangkas na rin yan. Ang mga dokumentong kalakip ng NEP ay yung President's Budget Message at yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Financing. Totally ibang-iba yung naging forma, anyo, at meaning nung naging final form ng budget. At yung pinakamalala, kaya nga ang tawag natin dito is the biggest money heist ever. 6.325 trillion pesos, blanco yung 28 line items consisting of 13 pages. At merong nag-compute na ito'y aabot ng around 241 billion pesos. Si Speaker Bebot Alvarez ang nag-compute nun. So yan yung aming basihan why we have decided to bring the matter to the Supreme Court and to disabuse the mind of every Filipino because we respect the rule of law. Parte sa pinananawagan ng hakbang ng maisog is to uphold, defend, and respect the Constitution. Kaya kami tumakbo at dumulog sa Korte Suprema sapagkat kinikilala namin yung supremacy of the Constitution. Thank you very much, Attorney Vic. Gusto ko lang i-explain further yung allocation under the Constitution. It's mandated na pinakamataas ibigay sa education, no? Hinabol ng Public Works, particularly the PWH. When the executive submitted the National Expenditure Program doon sa lower house, may kalakip yun na President's Message at saka Budget of Expenditure and Sources of Financing, BESF. Yung sa President's Message, sinulat niya doon yung ranking ng mga allocation. Highest allocation is the education sector, which is 977 billion, followed by the DPWH, which is 900 billion pesos. Tapos, this is taken from the BESF, page 298 of the BESF, nakasulat doon yung education sector. Yung education sector, nakasulat doon, of course, kasama ang DepEd, kasama ang CHED, kasama yung mga agencies that are education-related matters. Total of 977 billion. The same amount
in the President's message in page 13. At saka doon sa House Bill number 1080, which is the General Appropriations Bill, GAB, for the 2025 budget. Page Roman numeral number 8, cited din yung 977 billion. Tapos pagdating sa BICAM, binawasan ang education sector ng 31 billion. BICAM result ito. Tapos dinagdagan ang public works budget, DPWH, ng 288 billion. So kung yung 977 binawasan ng 31 billion, naging 947 billion na lang. As compared to the DPWH budget na 900 billion, dinagdagan mo ng 288 billion. So 1.188 trillion. So kahit anong arithmetic pa o kahit anong mathematics, plus minus, hindi talaga ma-explain. Yung mga dinagdag nila na additional items, klaro naman yun na dinoktor. Klaro naman na you're trying to justify, to skirt the constitutional provision para kuno lumaki yung education sector. Don't do that because you already submitted the President's message. You already submitted the BESF. You will be changing what you have already submitted to the public. So tingnan nyo sa DBM website. Nandyan yung President's message, page 13. Tingnan nyo sa BESF, page 298. It's all there. Kaya kung pwede lang, huwag nyong baguhin kasi mabibisto kayo na dinudoktor nyo talaga para lumaki yung education sector. Thank you, Congressman Sid. I think Attorney Vic and Kong Sid and Kong Bebot, no, the questions, the points that you've raised, actually, it's really questioning the constitutionality of the budget. And Kong Bebot, you mentioned before that yun nga, walang base sa batas. Kasi ngayon ang question na gustong masagot, no, ng mga tao, and I think napaliwanag naman natin from the last episode, is ano ba ang mangyayari once lumusot yung ating petition? Masastop ba ang takbo ng gobyerno? And recently, in an interview, the President actually responded to that question. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. So in that particular interview, the President said na pagka daw nag-grant yung inyong petition, they will shut down the government. And para nga, ito ginagawa to para matuloy yung mga destabilization daw na plano. You've explained this before, Attorney Congressman Bebot. Your comment on that? Alam mo, naawa rin ako kay Pangulo. Nakikita ko dahil apparently, talagang hindi niya alam paano nangyayari sa bansa. Kung pinag-aralan niya, naging congressman yan, naging senador pa yan, dapat alam niya na kung hindi halimbawa na-declare na unconstitutional itong 2025 budget, magkakaroon ng reenactment ng budget nung nakaraan taon. Yun ang mangyayari. Hindi ibig sabihin hinto yung gobyerno na mag-shutdown yung mga ahensya. Hindi ho ganun. Unless kung sasadyain nilang i-shutdown yung gobyerno. Kung gusto niya, siya mismo magsa-shutdown. Baka naman gusto niya mag-step down. Nagkamali lang siguro. Hindi shutdown, step down siguro. Idagdag ko lang yung sinabi ni Speaker Bebot. Alam ho ninyo mga kababayan, yung sinasabing walang contingency plan, the framers of the 1987 Constitution already had this foresight na in case magkaroon ng impasse at magkaroon ng reenacted budget, hindi titigil ang gobyerno sa papamalakad sa ating mga Pilipino. Nakita na yan, and the solution can be found in our Constitution. Yung sinasabi ni Kong Bebot, nandiyan yan automatic reenactment of the budget. So even if any administration will have no contingency plan, our Constitution already provided for a remedy in the event mangyari yung wala namang may gusto nito When we filed it, not even Kong Sid, o yung mga kasamahan nating mga batikang abogado. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng palagpasin itong talagang napakalaking kamalian at pagsasalaula sa ating saligang batas. Yun ang ating ginagawa. Tinutuwid natin yung mali ng mga mangbabatas na nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee. And we were surprised. I and Kong Sid, we were discussing, pati si Kong Bebot, we were surprised really. How come it was the executive department who initially reacted and said that we are spreading false information, malicious one, and they even addressed President Rodrigo Roa Duterte as lying because wala raw blanco sa GAA.
hindi naman gaang sinasabi nating may blanco, kundi yung Bicameral Conference Committee report. And that is still within the province of both houses, Senate at yung mababang kapulungan. Sila dapat ang sumagot. Kanya nga, sabi natin, once and for all, di dalhin na natin ito sa Korte Suprema. Pakita natin sa Korte Suprema talagang blanco. Correct, Attorney Vic. Although, a few days, tama ka, Attorney Vic, no, it was the Executive Department who immediately released a statement regarding the expose. But eventually, sumagot din yung members of the Senate and Congress. Sumagot ng problema lang, nagkaiba-iba yung sagot ngayon, so nalito ang tao. And binalik nga natin doon sa usapin na what you were questioning is actually yung blank item sa bicameral report. Kasi initially, ang tinumbok nila yung GAA. And recently, actually, in event sa Cebu, the President himself even made another statement no, na he mentioned na until now, they can't find the blank items in the GAA. Although ilang beses nang pinag-usapan at napag-uusapan ng taong bayan na yung bicameral report nga. Pero bakit ba pabalik sila ng pabalik doon sa GAA, Attorney? Tayo ba ang may kulang sa sinasabi natin or hindi ba nila naiintindihan ano yung problema? Ako from the point of view of legality, at a lawyer, mahusay na lawyer dito si Speaker, alam ninyo, pasalamat nga kami ni Kong Sid because they're making the case a lot easier for us. The fact that they have affirmed that there is nothing blank in the GAA bolstered our position that there are blanks in the Bicameral Conference Committee. Therefore, merong makakating kamay ang naglagay ng halaga na umaabot sa 241 billion pesos more or less na walang authority doon sa Bicameral Conference Committee report. Naging very airtight na yung kaso. Sino yun? Sino yung may makakating kamay? Kaya lagi nga nating sinasabi, babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Yan ba yung fourth chamber o yung fourth house na tinatawag? And I think, yes, if you remember, in the first episode, ang sinabi natin, klarong-klaro, that there were blank items in the Bicameral Conference Committee report. As the days goes on, lumalabas yung katotohanan. Nung una, may mga nag-deny pa na walang blanco. Then later on, may nagsabi, lumabas na yung yung old statement ni Senator Amy Marcos na December pala, nagsabi na sila may mga blanco. Then later on, may mga nag-confirm na rin at saka may mga media na nakakuha na ng copy na may blanco. Then yung final admission yung kay Representative Kimbo na sinabi na yes, there are blanks. Pero puno nga daw yung fill up daw yung GAA, which you remember in the first episode. Ang sinabi natin, klarong-klaro that there were blank items in the Bicameral Conference Committee report. As the days goes on, lumalabas yung katotohanan. Nung una, may mga nag-deny pa na walang blanco. Then later on, may nagsabi, lumabas na yung yung old statement ni Senator Amy Marcos na December pala, nagsabi na sila may mga blanco. Then later on, may mga nag-confirm na rin at saka may mga media na nakakuha na ng copy na may blanco. Then yung final admission yung kay Representative Kimbo na sinabi na yes, there are blanks. Pero puno nga daw yung fill up daw yung GAA, which is their consistent insistence ngayon na yung GAA puno. Walang problema, yes. But as I have said, as the days goes on, it's getting clearer now that blanco may blanks, yung 28 blanks, yung Bicameral Conference Committee report, and filled up yung GAA. Now, remember that the 28 blanks in the Bicameral Conference Committee report were approved and signed by the members, and it was ratified by both houses of Congress, Senate at saka House. You cannot anymore change that kasi ratified na. Paano lumabas doon? Paano lumabas sa GAA or sa enrolled bill na meron ng figures when ang ratified version, wala. So, it's getting clearer. Noon, medyo nalilito pa. Pero ngayon, lumalabas na talaga ang katotohanan. Yung sabi natin, yung first episode, the truth will out, as it always will. Ngayon, lumalabas talaga ang katotohanan. Congressman, sinaalala ko lang itong sinabi ni Congressman Bebot during the last episode na yung minention mo, Kong, na yung sa printing, baka doon nagkaroon ng, ng paglagay ng changes. Pwede bang i-refresh mo sa amin na kasi ang gusto nilang ibalik palagi doon sa GAA. Kasi ang GAA, sabi nila, kumpleto. Kaya pinirmahan ng Pangulo. Kumpleto.
Totoo naman, kumpleto yung GAA. Dahil nga, nilagyan na ng amount nilagyan na ng mga projects na wala. Originally, wala yan sa BICAM report at wala din doon sa inaprubahan sa plenary. So pagdala sa printing, doon na nila tinira yan sa printing. Printing of the enrolled bill. Of the enrolled bill. Yun na yung dinala din sa Malacanang for signature of the President. Kasi yun yung window kong from the ratification, from the signing, ratification of the BICAM report, yun yung gap bago dalhin sa Malacanang, yung GAA. Yes. Correct. Okay. Kong, thank you. Balikan ko lang, I think it's very important for fellow Filipinos, especially itong mga ordinaryong Pilipino. Okay, so nawala yung signal natin. Na maintindihan, Kong, especially Attorney Vic, itong sinasabi natin na reenactment ng bill kung sakali. In layman's term, pwede ba nating mapaintindi kung ano ibig sabihin pag sinabing reenactment ng budget? I will yield it to the two members of the House. Actually, yung reenacted budget na sa Constitution yun, na pag walang budget na mapasa yung Congress, the budget of the previous year will automatically reenact. Pero this means MOOE yan. So, MOOE yung reenact. Yun ang maganda, yung na-foresee ng framers of our Constitution, na just in case walang mapasang budget, hindi pwedeng mag-shutdown. Yung shutdown, it happened in the United States. Because in the United States, wala silang provision sa kanilang Constitution na pag hindi nakapagpasa ng budget ang Congress, mag-reenact yung previous budget. Sa US, they have to shut down kasi wala silang napasa. Walang pang sahod. Oh, wala pang sahod. Stop talaga sila. Yung sa atin, because of pwede mag-reenact yung MOOE, automatic yun, lalabas yun bigla. So, sa madaling sabi, Congressman Sid, pagka lumusot yung petition na grant ng Supreme Court, hindi po titigil ang takbo ng gobyerno ng Pilipinas. Yes, klaro yun, klaro. Hindi titigil. Para maintindihan po. It's enshrined in our Constitution. Correct. So, kasi kung ikaw, ordinaryong Pilipino o OFW ka, marinig mo yung mga katagang, we will shut down the government. I think, magka-create talaga siya ng Pangamba. ng worry, pangamba. Pangamba. Exactly. Oh, pangamba. Ng pangamba. So, at least dito, coming from both members of the House of Representatives and Attorney Vic, na hindi po totoo na titigil ang takbo ng gobyerno. May contingencies. The only thing you have to fear is fear itself. Yeah. Correct. And also, in connection doon sa napapag-usapan, there is also no truth doon sa sinasabing yung petisyon questioning the constitutionality of the 2025 budget is meant to destabilize the government. No, never. Because the fact that we went to the Supreme Court is a clear manifestation that we recognize that the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. We recognize the supremacy of the Constitution. Walang destabilizer na kikilala sa ating saligang batas. Walang destabilizer ang pupunta sa Korte Suprema para idulog ang kanilang hinaing. At yan, eksakto ang ginawa namin ni Kong Sid at kasama yung mga petitioner. Kami ay dumulog sa Korte Suprema dahil kami naniniwala na buhay ang ating saligang batas. Very good And point. that Thank you, is Attorney Vic. Yes, Congressman Sid. the last and only recourse because nagkamali ngayong Kongreso, then napirma na ng Presidente. The last and only recourse is to go to the Supreme Court. So we respect the rule of law. Oh, klaro yun. Because that's the last and only recourse, kukuha tayo ng ruling, adjudication ng Supreme Court. We request na i-unconstitutional kasi ang dami talaga nakitang mali. And now, sabi ko nga, as the days go on, ang dami nang nakakita. Now, is getting crystal clear that ang dami na nagsasabi, even former senators, former justice na nagsabi na this is the most corrupt budget ever passed. At saka kung sila, dalawang former Senate President na nagsalita. Yes. Dalawang former Senate President ho. At dalawang former senators na fortunately for us are aligned with the administration. Kasama nila ito, nagsasabi na talagang may mali dito sa Bicameral Conference Committee report. And I think it is also telling that a former Senate President ang nagsalita that this is the most corrupt budget that he has ever seen. That says a lot, really, no? Oo. And, yun nga, talagang pinagpapasalamat natin because it all started here when you started that discussion. And now, more people and prominent figures in national politics are speaking up already. So, do you think, Attorney Vic and Congressman, may mga susunod pa na magpa-file ng petition based on this? On the reaction, what do you think? Ako, I hope. Kasi itong usaping nito, hindi lamang confined sa mga unang nag-file ng petition katulad namin ni Kong Sid. Lahat ng Pilipino dapat kasali sa usaping ito dahil pera nyo ito. At yung mga, of course, bashers will always be bashers and haters will be haters. But do not hate the messengers.
kagaya namin, kami ay tumutulong. Ang pananaw namin, ito ang ambag namin sa nation building. Ituwid yung napakamaling at maanumalyang pagkakamali. Magalit kayo kung sino yung nag-akda nitong tinuruan ako kanina ni Kong Bebot kung sino ang nag-akda nitong tinatawag natin sa ilalim ng Revised Penal Code na falsification of legislative document. Diyan kayo magalit, hindi sa amin. Amin yan tinutuwid yung pagkakamali Attorney, I think, matanong lang kasi ako, hindi ako abogado. Ano ba ang kailan ba natin i-expect na sasagot yung Supreme Court yan? Kasi sa comment section din natin, maraming mga nagtatanong kung ano ba, kailan natin hihintayin yung sagot ng Supreme Court, ano ba magiging next move. Marami ang nag-aabang sa magiging sagot ng Korte Suprema. Well, I hope they will find yung sense of urgency dahil budget ang pinag-uusapan dito at nakakatakot naman na gastusin yung pera at mapunta sa hindi dapat puntahan. At budget ito, marunong mag-budget yung ating mga miyembro ng Korte Suprema dahil I'm sure lahat ng dumaan sa Korte Suprema ni minsan ay hindi ho nagpasayan ng blankong panukalang budget kahit isang patlang. Walang blanko yan because they know even 1 centavo pag nagblanko ka, delikado ka, makakasuhan ka. Tama ba ako, Speaker Bebot? Tama po yun. Dahil they're very familiar. Every year nagpapas ng budget lahat Alam nila and I'd like to take this opportunity dahil nga ultimo yung mga sangguniang barangay, mga kababayan, they know how to pass a legal and proper budget. Yung mga kaibigan nating municipal councilors, city councilors, provincial board members, even yung lagi kong halimbawa. Pero sa karagdagang kaalaman mga kabataan, correct me if I'm wrong, based sa ating pananaliksik, itong si Attorney Vic Rodriguez ay dati rin pala itong naging chairman na yata ng barangay at the age of 19 years old mga kabalitaan. So kaya nabanggit niya dito yung barangay kasi alam niya rin paano palabas ng budget bilang budget sa kanyang barangay at na tinutukoy niya rito na kahit mga barangay nga alam na alam niya dahil background niya po dito may experience siya bilang chairman sa isang barangay. Yung ating mga kaibigang driver na miyembro ng Tricycle Operators Drivers Association, yung ating mga kaibigang miyembro at driver ng Jeepney Operators Drivers Association, mas maliit di hamak yung perang kanilang pinapangasiwanaan. Pero hindi ka pwedeng gumastos dyan ng blanco. Mag-aaway kayo ng mga miyembro mo. Sisingilin ka niyan. They will demand for transparency and accountability. Kasi Attorney Vic, actually, kahit tayo nga, we are very meticulous sometimes, even sa minutes lang ng meeting, yung mga question or hindi sakto na mga phrases and wordings. And I remember your story, Congressman Sid, when you were going around the city, na some barangay officials actually mentioned to you, na even sa kanilang level. Yes, yung mga barangay officials, nung nagmi-meeting kami, sinasabi talaga nila, sir, kami nga, mga magbarangay. So, tingnan niyo po si Kong Sid Ungab mga kabitan. Maniniwala ba kayo sa sinasabi ni tatay ni Bonget nga at itong si Paulo Ortega, si Boy Balingit mga kabitan, kung saan sinasabi nila na wala daw kredibilidad itong si Kong Ungab at si Tatay Digong Duterte. Tingnan niyo po mga kabitan yung pagmumukha nitong si Kong Sid Ingad. Napaka-inosente, di ba? At si Kung Ungab, tingnan niyo po, napakabait na tao. At tapat sa kanyang serbisyo mga kabaitan. Tapos sasabihan lang ng baguhan dyan sa kamera na walang kredibilidad mga kabaitan. O tingnan tuloy, kung ano yung mga pinagsasabi nila against sa grupo ni Tatay Digong, ay bumabalik ko sa kanila mga kabalitaan. At na may dala pa, may kasama pang kahihiyan. Barangay budget kami, grabe ang hearing, grabe yung committee report namin, iniisa-isa pa namin. To the last centavo. Alam mo, yun yung sa barangay. Yung latest feedback ko naman, I used to be in the banking sector before I joined politics. Yung mga kasama ko nung araw ng mga banker na nagko-communicate sa akin ngayon kasi most of them are assisting, yung mga may malasakit sa bayan, they are assisting small co-ops, small medium cooperatives. Napag-uusapan na rin sa mga kooperatiba kasi the cooperatives are very strict with their budget because they are talking of co-op members' money. They have depositors, co-op depositors money. Ito, taxpayers money. Dapat extra careful tayo. Hindi pwedeng blanco diyan. Correct. And for sure, Congressman Bebot, you've also had this experience shared with you from your constituents. Oo. Kaya lang, alam mo, worried ako. Dahil sa nangyayaring ito, napapanood na maraming tao.
Huwag nyo lang gayahin na maggawa rin kayo ng bycam dyan sa Na blanco. Actually, that's a dyan good sa point. barangay, mag-bycam pa kayo. Sa munisipyo, mag-bycam kayo, di ba? Pwede palang blanco. Tapos gagawin blanco. Bad example. It's like also, if I may Go ahead, interject, Atty. para kung kayong bumili ng isang property, hindi kayo papayag na i-issuehan kayo ng titulong blanco. Kahit original yung titulo ninyo, pag blanco hindi ka papayag. Paano mo lalagyan ng muhon yung ari-arian mo? Paano mo malalaman yung meets and bounds, yung technical description ng property mo? So kahit authentic yung titulong kinuha mo, pag blanco, isosoli mo yun sa developer o yung nagbenta sa iyo ng property because you will not take a blank TCT or condominium certificate of title. You will always demand for the technical description. Tama. Yes, Kong Bebot, ano idadagdag ka, Kong? Wala, naalala ko lang yung sinasabi ni Attorney Vic na blanco nga yung titulo. Sabi ko, putya, baka mamaya, pati marriage certificate, blanco rin. Pero original. Maganda. No, ikaw namang fill up. So yun nga, no, maraming nag-aabang talaga, Attorney and Congressman Sid, on the development of this particular petition. And we hope that people will continue to talk about this particular matter. So from this day moving forward, Attorney Vic, what can we expect from you and Kong Sid? Ano ba mga next steps natin? Do we continue to educate while waiting for the resolution or the discussion dito from the Supreme Court? Congressman Sid. Of course, nandun yung ating official arguments, yung ating data, yung figures na pinadala. In the meantime, it's really good to have the people informed, to keep the people informed. Because this is your money. Yun na, every day, whatever we do, kada galaw natin, sasakay ka ng tricycle, bibili ka ng mantika, bibili ka ng asukal, punta ka sa grocery, bubuhos ka ng gasolina, you are paying VAT kada galaw. So, every movement mo, nagbabayad ka ng taxes. We owe it to the people to explain how their money is being spent and how the people's budget is being deliberated. It is very, very important. This is not an ordinary matter. Thank you, Kong Sid. Attorney Vic, are you confident that the Supreme Court will grant this petition? I'm confident simply because Supreme Court people, they know how to pass the proper budget. Year in, year out, they also submit their own budget. And they know for a fact that they cannot submit a budget proposal that contains a blank on it. Not one, not two, especially not 28 blanks. Kaya kami confident, talagang telling yun eh. And yung sinasabi, yung GAA, walang blanco, wala naman nagsabing may blanco yung GAA. But you have to be mindful that the GAA is nothing but a fruit of a very poisonous legislative process. Yun yung ating sinusubukang gamutin sa tulong ng korte. And we will leave it to the court how they will appreciate it. But as to the level of confidence, I am confident simply because Supreme Court justices, the court administrator, they know how to pass the proper budget and they defend their budget too. Correct. Thank you very much, Attorney Vic. Yes, Congressman. No, in addition to sinasabi ni Attorney Vic, kung confident na aaktuhan ng Supreme Court, sa tingin ko naman, kung merits lang titignan doon sa kaso, medyo papasa rin talaga. At sa tingin ko rin, dahil nga ito ay napag-uusapan na ng maraming tao, dadami pa rin ang magpa-file ng action, legal action, sa korte. Will that be helpful, Congressman Bebo? Yes, dahil makikita ng Supreme Court na may demand ng hustisya. Hindi lang sa isang grupo, kundi sa maraming tao. Congressman, Attorney, balikan ko lang ito kasi napag-uusapan eh. I think parating na may mention, so gusto din natin na maintindihan din ulit ng ating mga kababayan. Ano ba itong tinatawag nating enrolled bill? And nakatanggap na po ba kayo ng copy or nakita nyo na ba yung copy ng enrolled bill na ito? Yes, actually, yung enrolled bill is the product of the Bicameral Conference Committee report. Sa mga experience na sa budgeting, meron kaming tinatawag na faithful copy. Dalawa ang faithful copy yan eh. Faithful copy from NEP to GAB. Kinukopya lang yan eh. Halos Xerox copy yung ano yung gipropose ng executive, gawin mong GAB, kinukopya yon. Faithful copy. Another faithful copy is from BICAM report. Kung ano yung BICAM report, yun talaga ang i-reflect mo doon sa enrolled bill. I think Daan ka muna ng plenary.
Yes. Oh, after kasi ratified muna. Ratified. After na ratify ng plenary, papasok yun sa enroll bill. Yung enroll bill na yan, yun yung papadala na sa ano, pipirmahan. O maging babalakan yan, papirmahan, then yun na yung gagawing GAA. Correct. So, I think you've raised this question already before, Congressman Sid. May copy na ba kayo? Nakita niyo na ba yung buong enroll bill? Actually, I heard na from the Senate na humihingi, from the House may humihingi. Parang hindi pa talaga nakakuha ng kopya ng enroll bill. Yung binigay sa kanila yung BICAM report. Okay. But from previous experience nyo dyan sa Congress, how soon ba na lalabas itong copy ng enroll bill? Is it easily available to the members of the, Alam mo, of the Congress? kung wala namang problema, walang tinatago, available ka agad yan eh. Kaya lang ngayon, nakailang sulat na rin ako requesting officially for a copy of the enrolled bill. Hanggang ngayon, wala pang binibigay sa opisina. Kung Bebot, bakit ba mahalaga na makita natin yung copy ng enrolled bill? Simply compare the BICAM report and the enrolled bill. Doon mo makita yung milagro, yung magician, yung magic pala. So that's a crucial document na pwedeng nating ma-review. Tama ba ako? Oo, kasi hindi inosenteng dokumento yun. At kagaya nga ngayon, meron ng petition, may evidentiary value yun. It could help single out kung sino yung nakialam dyan sa paglagay ng mga halaga na daang bilyong piso sa mga blanco. Kaya nga yan merong tinatawag na crime against public interest. Ito yung falsification of legislative document. Kailangan makita natin. Correct me if I'm wrong, these two veteran legislators. Yung Bicameral Conference Committee final report, ratified, signed, and approved by the both chamber, yan wala nang pwedeng gawin dyan kung hindi gawing enrolled bill, yung tatatakan na lamang at iimprenta na lang. Tama ho? Iimprenta na lang yan. Hindi pwede nang magdagdag bawas Yes, yan. the only correction you could make is you have to go back to the plenary. Babalik ka sa plenary. Hindi na bumalik sa plenary. I-fill up na lang nila. Before we also forget, yung sinasabi na yung ginawa daw paglalagay ng mga halaga is a simple ministerial, clerical, grammatical, or printing errors na pwedeng pakialaman ng mga technical working group. Kawawa naman yung mga mararangal at desente at honest na empleyado ng House at ng Senado na napapabilang dyan sa technical working group or technical working staff. Mukhang sila yung ilalaglag. Kaya hindi natin dapat pahintulutan. Sakto ka dyan, Attorney Vic, no? Nami-mention nga na itong mga katagang authorized naman ang technical staff to do the necessary corrections. So, yun, I think that's a very good point also to raise because legally. Matagal-tagal naman tayong lahat sa gobyerno. The technical staff will be afraid to act kung walang direction o walang instruction yan kung sinong boss niya. Correct. Especially yung amount involved. Correct. Hundreds of billions of pesos. Hindi ito isang sentimo, daang bilyon. Tsaka sinasabi nila, pwede mag-correct grammatical, typographical. Kung blanco, anong grammar ang i-correct mo dyan? Anong typographical error dyan kung blanco? Wala. It involves an exercise of discretion kung sino man ang maglalagay ng halaga ron. Hindi grammatical, hindi clerical, hindi spelling, hindi printing error yun. Yun nga, tayo nga, maalala ko lang yung experience. Nagkakagulo nga tayo pag, alam mo yun, may discrepancy sa amount ng GCash natin na wala bigla yung mga amount. How much more? That was a national fiasco, no? Nung nagka-error yung GCash. How much more? Ito, national budget. Hindi tayo sigurado dun sa figures. Congressman, balikan ko lang yung sa enroll bill. Since you do not have the copy and you've been asking for it, what could be parang the remedy or saan ba tayo pwedeng lumapit? The lawyers can answer that. Attorney Vic. So, sa Supreme Court, pag hindi pa rin sila nagpe-presenta, ordinarily, the court will issue a subpoena na ilabas yung missing document that will prove or disprove the argument presented before them. And when we do a little reverse engineering for the benefit of our viewers, dahil maganda ito na ultimo ordinaryong tao na aking nakakasalubong, they are now talking about the budget na seemingly ay reserve sa mga mambabatas. Ating pag-usapan yan, malalim yan, iwan natin yan sa mga senador at kongresista. But ngayon, mulat ang tao at naiangat natin yung level ng diskurso, pinag-uusapan na yung budget. And I think we are duty-bound to try to simplify as much as possible yung usaping budget na ito dahil involved na ang kahit na sinong Pilipino, nakakaintindi ka man ng budgeting o ordinaryo ka man. So tama akong sabihin na from GAA, hindi siya magiging GAA kung hindi pinirmahan. Dahil kung hindi pinirmahan, mananatili siyang GAB, yung General Appropriations Bill, na ang pinagmulan ay yung enrolled bill.
na ang pinagmula na hindi mo na pwedeng galawin ay yung Bicameral Conference Committee report that was ratified, approved, signed, and filed at the House Bills and Index Surveys. Kaya siya nagiging enrolled. Para makita lang ng ating mga kababayan yung proseso. Yes, Congressman Sid, may gusto kayo dagdag? Ikaw, Bebot. Nag-iisip ako dahil meron nang naglabas ng mga depensa, no? Iba't iba. Merong nagsasabi, nagbabanggit ng enrolled bill doctrine. Ngayon, para ma-invoke mo yung enrolled bill doctrine, siguro kailangan tignan natin yung enrolled bill. Wala eh. Ayaw nilang ilabas. So paano mo ngayon malalaman na ito yung enrolled bill? Gusto lang natin linawin, no? Baka ma-confuse yung mga kakatune in lang. Ang may blankong items pa din, yung bicameral report na kino-question natin. Pero napag-usapan lang natin itong enrolled bill, kung bakit ito mahalaga. Dahil ika nga ni Kong Sid, once we have that copy, we can validate kung may nangyari ngang pagbabago sa figures from bicam report to the enrolled bill. Okay. Para klaro yun. Ang Pilipinas, we will, picking up from the point ni Attorney Vic, no, may question tayo eh. Kaya tayo nag-uusap, kaya tayo nandito. At ang gusto naman talaga natin, at para maintindihan ng lahat, gusto natin malinawan, magbigyan ng sagot yung mga lehitimong tanong natin, lalong-lalo na dito sa pera ng taong bayan. I think that should be understood by our listeners and viewers. Ba't tayo natin to inuulit at ina-assert na itong issue na to. Bago ko lang i-wrap up yung usapin may mga side topics tayo, Kong, is there anything else that you wish to add? What can we expect from this day moving forward? Of course, we will wait for the action from the Supreme Court, no. But in the meantime, we will keep the people informed kung whatever updates that we have. It's very good that former Speaker Bebot here already wrote the House requesting for that copy of that enrolled bill. As a former Speaker, I think dapat pakinggan siya. Please let us know, Kong, and then we'll be happy to discuss that here. Pag meron. But that's a public document naman, Kong, di ba? Oo, public document. So yeah, we look forward to seeing that copy also. No, Attorney Vic. Yeah, basta tuloy-tuloy lang tayo sapagkat sinabi nga ni Pangulong Duterte nung una nating itong inilahad, I think that was January 18, na obligasyon ng bawat Pilipino na makakakita nung nakita initially ni Congressman Sid Ungam na ipagbigay alam sa sambayan ng Pilipino na ganito ang ginagawang pagsasalaula sa proseso ng pagpasa ng budget at hindi pagkilala sa ating saligang batas at hindi ito nararapat. At isang malaking kasalanan na nakita mo na, hindi ka nagsalita at nagmimistulang wala kang nakita at wala kang naririnig. Kaya tayo umabot dito sapagkat ito ay isang lehitimong usaping panlipunan na dapat pinag-uusapan at dapat talaga ay may katumbas na transparency and accountability. Again, ang involved ho rito ay 6.325 trillion pesos na pera ng bawat Pilipino. Thank you, Attorney Vic, Congressman Sid and Congressman Bebot. Balikan ko lang, naalala ko lang, baka gusto nyo magbigay ng komento or clarification, Congressman Sid. Ito nga, one member of, I think, the Young Guns ng House of the Representatives actually made a statement na ito ngang expose na to, itong pag-question natin sa constitutionality, no, ng GAA, is just a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion fund previously allocated to the Office of the Vice President. So, dinrag na naman ang Office of the Vice President. Congressman Sid. Natanong na rin yan sa akin in one of the interviews. Dalawang interview na gusto daw namin mag-reenacted budget para maibalik yung funds ng OVP at saka yung gimension pa yung confidential fund daw. Pag mag-reenacted budget, MOOE lang yan. At saka ang mag-reenact na budget yung 2024. Please be reminded and please review the budget of 2024. Walang confidential fund CBP. 2022 at saka 2023. Pag 2024 tinanggal na eh. So imposible yun babalik. So, iklaro lang natin. At saka MOOE lang ang not only for OVP, but for all the agencies of the government. Congressman, what you're saying is, sa 2024, zero budget na ang OVP sa confidential funds eh. Yes, zero. So, pagka na-reenact, babalik lang sa zero. So, wala talagang madadagdag at may babalik. At imposible din talaga na magdadagdag pa ng budget doon kung nag-reenact. Wala. Tama ba, Congressman? Wala. At least, klaro. So, Attorney Vic, would you like to? Tama sila dahil MOE lang. Wala kang pwedeng pakialaman dyan. And the MOE is precisely to guarantee that the government will not shut down in its operation. Tuloy-tuloy yan. Kung tatrabaho pa rin yung ating mga kawani sa gobyerno.
apparently, that statement is very irresponsible at halatang hindi pinag-aralan. Would you like to expound on that, Kong? Kasi paano mo sasabihin na gusto lang natin na ibalik yung 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 OVP budget. yung confidential fund. Wala naman doon sa 2024 wala. budget, wala, zero. So kung ibabalik mo yun, edi zero ulit ang pag-uusapan natin. Do you think, Kong, an attorney, that was just also a deliberate way to just to drag the office of the Vice President again into this matter? Hindi, pagka wala ka nang masabing iba, kung ano-ano lang yung may isip mo, at yun ang sasabihin mong rason. They are actually deflecting the real issue. Sinasabi politics, ang dami nang sinasabi OVP. Diversion. Let's answer the real issue. Yung aming main point dito, blanco, 28 blanks in that bicameral conference committee report. Ngayon, ang kasunod, hinahanap namin yung enrolled bill. Nasaan na? Hashtag nasaan ang enrolled bill. So I think that's a thing. I will look forward to seeing also. So thank you very much, Kong Sid, Kong Bebot, and Attorney Vic. Thank you. Before we close, may gusto ko lang kunin din ang opinion nyo on this recent issue, particularly you, Attorney Vic, kasi I think nagmula to dun sa challenge mo sa Presidente, I think it was a challenge, Attorney Vic, na for him to take the hair follicle test, no? And in an interview, he responded. He was asked by a member of the media, and he actually responded to that. Can we play that clip? No. No. Why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Thank you. Attorney Vic, yun nga daw, nagtrabaho ka din naman daw sa kanya. Tama naman, di ba? Hindi naman pwede itanggi yun. Correct. Kaya yung punto niya doon, hindi siya magtitake ng hair follicle test kasi nga naman daw, public office, public trust has nothing to do with that with You hair know, follicle test. when understood in its proper context, in fact, I was trying to be helpful. I never posed a challenge on anyone, not on him. In fact, ang sinasabi ko, para matapos na yan, ang daming taong nag-i-speculate kung ano-ano na ang itinatawag sa kanya. At ako, somehow, I feel responsible because ako rin sinisingil eh. Totoo ba yung ipinakita mong negative result ng drug test nung sometime November of 2021? Pati ako ay sinisingil. At sinasabi ko nga, para matapos na yan, let him undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. At nagpagkayan ay nagnegatibo, o edi mabuti, hanapin niya lahat no nag-akusa sa kanya. At sabi ko nga, a little bit brutal, sampalin niya. Kasi he was maligned. O ito, negative test ko. Ito yan, manahimik na kayo. Ngayon, kung iba naman ang resulta, we're not about to condemn anyone. Dahil lahat naman ng na-involved dyan ay biktima. Hindi natin para kondinahin at hindi para sa husgahan. Yun ang tamang konteksto dyan. But he said he will not, he's not willing to take that type of examination, so that's his decision. Thank you, Attorney Vic. Congressman Sid and Congressman Bebot, would you like to comment on that as well? Well, I agree with Attorney Vic. Para ma-stop na yung istorya, just do the test. Kasi kung habang hindi ka magpa-drug test nga, lumalaki pa rin yung istorya hanggang ngayon. It will never die. Do you agree with that, Kong Bebot? Kung naman naghahanap si Pangulo ng kasama, ako, pwede ako sumama dyan, magpa-hair follicle ako. Ikaw, Kong Sid, ha? Huwag na ako, manipis na nga. Hindi ko tapos ka na yung ganda before. Ako, white lang hair ko. Ganap kayo makapal-kapal ang buhok. Well, anyway, that's something that I would like to, very interesting din. Okay, I think that ends our discussion for tonight unless there are other topics that you wish to discuss, or Attorney Vic. Ako'y wala. I just take it as part of our duty as Filipinos to help enlighten and educate our countrymen on the real issues that must be discussed by each and every Filipino. Mataas man ang iyong sa estado sa lipunan o ordinaryong tao ka, pag usaping budget, lahat tayo ay kasali dahil bukod sa pera ng Pilipino na nagmumula sa buwis, yung deficit dyan, yung kakulangan, ay inuutang. At pag yan ay inutang, lahat tayo ay magbabayad dyan. Kaya dapat sa usaping budget, lahat tayo ay kasali, lahat tayo ay may pakialam. Thank you, Attorney Vic. Congressman Bebot. Ako, sang-ayon ako dun sa sinabi ni Attorney Vic. Talagang, kasi lahat tayo dyan,
bawat kilos mo, magbubuwis ka eh. Bibili ka sa grocery, bibili ka kung saan. May kasamang VAT yan. Congressman Sid, your message to our fellow Filipinos. Yung budget kasi, yan ang dapat yung financial interpretation ng mga dreams mo, mga plano mo. Gusto mo maging highly developed country, ilagay mo dyan, mag-increase. Gusto mo ma-address yung poverty, dapat nandyan. Gusto mo maging healthy Filipinos, nandyan. It's very important. So, for you to achieve your dream 10 or 20 years from now, it should be reflected in your budget. That is the essence of budget making, budget preparation. Please don't make your budget good for very short term yung vision mo. Long term dapat ang vision natin. Thank you very much, Congressman Sid, Congressman Bebot, and Attorney Vic. Antabayanan natin ang development ang usapin nito. At alam namin na ito, isang taon na ang maisog at hindi tayo titigil sa napag-usapan ang mga issue na nakakapekto sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino. At muli po, on behalf of Basta Dabawenyo, we would like to thank you once again for being so generous sa oras nyo. Alam namin napakabisi nyo, especially you, Attorney Vic, you flew in pa from Manila. Thank you very much for joining us. So, thank you very much for the opportunity at hindi kami papayag tatlo matapos ang episode na ito nang hindi bumabati ng happy birthday sa iyo. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, Kom. Thank you, Kom. Thank you po sa lahat na nakaalala. Birthday ko pala, 30 na ako, Attorney. Bata? 30, oo. 2 years lang naman nagwat natin eh. Oo. Maraming salamat po. May gusto kayong batiin, Kong? May gusto kayong family na batiin? Kong Bebot, na kayo gusto i-greet, Kong? Mga ano na to, mga silingan na to sa Davao del Norte. Adlaw-adlaw man ko kay istorya nila. Masing mingawan dahil sila nimo. Thank you, Kong Bebot. Attorney Vic, may mga gusto kang batiin? Lahat ng ang tumutulong sa akin, yung Hakbang ng Maisog, maraming salamat. At yung mga nagboboluntaryo, we have covered so much already in our campaign. At tulungan lang po ninyo ako na mangampanya dito sa ating layunin na maghatid ng totoong pagbabago ngayong 2025. Thank you, Attorney Vic Rodriguez. To my favorite grandchildren, Cheska and Jan. Ay, Cheska and Jan, happy viewing. Sunod, Kong, basig pwede mo sila imitahon po dire para makita. Sige. Nagkapanood eh. Liliit pa, nagkapanood sa kay Lolo. Sige. Again, Pilipinas, maraming salamat po sa pagtutok sa inyong paboritong programang Basta Dabawenyo. And binabati. Alright, so dito tayo nagtatapos mga kabalitaan at kita nyo naman, napanood nyo naman kung gaano ho tatalino itong ating mga resource person. Buti pa dito, may mga resource person na hindi ho walang mangyayaring tao nito, cite in contempt mga kabalitaan. Walang mangyayaring out of order mga kabalitaan. Laging bukang bibigyan ni Franz Castro eh. No? At yun nga, makikita ho natin na hindi po pa talaga, hindi ho ito pang destabilisasyon o di kaya paninira ho sa ating gobyerno. Ang ginawa lamang ho ay tama. Ayon pa nga ni Atty. Neil Abayon, parang nagmamalabis na rin itong si President Bongbong Marcos. Dahil nga po ay yung pagrereklamo, pagpapasa ng complaint petition ho para questionin itong 2025 GAA ay misto lang sinasabi niya dito ay kumbaga minamasama niya ho na gusto niya talagang pabagsakin yung administrasyong Marcos. At ito'y pinalaga ni Atty. Neil Abayon. Now, ito namang si Paulo Ortega, pinalagan din dito ng tatlong ito mga kabalitaan. Kasi nga, napaka-irresponsableng statement daw itong si Paulo Ortega na si Boy Gulayat mga kabalitaan. Bago pa dyan sa Kongreso, ay talagang tamang-tama ho. Diyan siya sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Now, ang problema ho dito, hindi ho may pakita-kita diyan sa Malacanang ang enrolled bill kung saan ay inihingi na pala ito o humingi ng kopya itong si Congressman Alvarez, si Bebot Alvarez, para ho makita nila kung ano po yung kaibahan mula ho sa BICAM report at sa enrolled bill na kung saan ay ngayon ay isang 2025 GAA na pinirmahan na ito ni Bongbong Marcos na malamang magiging unconstitutional ho ito dahil sa petisyon. Galit na galit ho. Tama ho sinabi ng tatlo na pag wala ho silang masabi, wala ho silang masagot na tama sa mga akusasyong ito, ay kahit ano-ano na lang yung sasabihin nila. Ang kinalabasan ay parang mga bangag na rin mga kabalitaan. Di po ba? So, makikita ho natin na talaga bagang
inis na sila ngayon at marami na hong natatakot. Marami na hong magtatago. Marami na ho talagang iiyak dito mga kabalitaan. Hintayin lamang ho natin at ipanalangin natin na sana magkaroon ho ng tamang pagdinig at tamang hustisya na ibibigay ho pabor sa mga petitioner at sana magkaroon na rin ng kalinawagan kung ito ba ay mapapatalsik si Bongbong Marcos. Malamang ho, meron na hong petisyon dahil nga po ito ay hindi daw nagbabayad ng buwis at convicted din po ito dahil hindi rin po ito nag-apila sa Korte Suprema mga kabalitaan. Yun ang isang kukunin na basihan para masipa, para matadyakan, para maaliso sa pwesto diyan sa Malacanang itong si Bonget Kabalitaan. Anyways, wala na ho tayong oras at panahon. Magkita-kita pa naman tayo maya-maya mga kabalitaan. Maraming salamat to sa inyong panonood at huwag kalimutan no to skip ads ho tayo. At the same time, comment, like at i-share nyo pong video ito. And subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe dahil si YouTube nag-email ho natin na pakiusapan ang mga nanonood ho sa ating reaction video na kalahati dito ay hindi pa daw nakapag-subscribe. O diba? So sana man lang, payakap naman ho sa bahay ho natin mga kabalitaan para mas mapalawak pa ho yung ating pagbibigay ng mga impormasyon na malalaman ho sa mga kababayan ng Pilipino na hindi pa po nakabisita dito sa ating munting bahay. At ngayon po, ako'y nagpapasalamat. Papalakpakan ho natin sila. Dahil nga po, meron ho tayong 44,315 subscribers. Bago po yung eleksyon, sana maka-50 tayo. Bago matapos ang taong 2025, sana maka-100 ho tayo. At ako po'y nagpapasalamat in advance sa inyo dahil alam ko po, kung maririnig nyo itong sinasabi ko, ay tsak sigurado ho, tatambay na ho kayo sa ating munting bahay sa reaction video ng Danagan Balita News Update. At totoong magpapaalam na ho ako talaga mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa darating na mga oras at darating na araw dito lamang ho sa kinauupuan ko. At importante pala, i-share nyo po ito at i-like nyo po ang videong ito. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.